And sa bawat sulok ng ating kapuluan, ang Biyernes Santo ay hindi lamang isang araw ng pag-aayuno, kundi isang panahong balot ng misteryo at mga sinaunang paniniwala. Mula sa mga anino ng lumang simbahan hanggang sa tahimik na sulok ng ating mga tahanan, ramdam ang bigat ng tradisyon na ipinasa sa atin ng ating mga ninuno. Isa sa mga pinakakilalang babala ay ang pag-iwas sa paggawa ng anumang ingay. Huwag maglikot, huwag sumigaw dahil patay ang Diyos, ang madalas na bulong ng mga matatanda. Ang mga kalsadang dati ay maingay ay nagiging piping saksi sa matinding katahimikan ng kalikasan. Tila ba pati ang hangin ay humihinto sa paghihip bilang paggalang. Pinag-iingat din tayo sa paghawak ng matatalim na bagay. Ayon sa pamahiin, ang anumang sugat na matatamo sa araw na ito ay matagal bago humilom o hindi gagaling. Maging ang paglalakbay ay nililimitahan. Pinaniniwala ang mas aktibo ang mga masasamang elemento at mas mataas ang panganib ng aksidente sa mga highway ngayong Biyernes Santo. Pagpatak ng 3:00 ng hapon, ang oras ng paghihingalo ni Kristo, isang mahigpit na bilin ang hindi pagligo. Sinasabing ang tubig sa oras na ito ay nagiging mapanganib. Kasabay nito, may mga debotong nagtutungo sa mga bundok upang maghanap ng mga anting-anting. Naniniwalang ito ang pinakamabisang oras para sa espiritual na proteksyon. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, ang pinakasentro ay ang ating pananampalataya. Ang pagsasama ng pamilya sa panalangin ang nagbibigay ng tunay na kahulugan sa ating kultura. Ang mga pamahiing ito ay bahagi na ng ating pagka-Pilipino, paalala ng ating malalim na kasaysayan. Pagpalain nawa ang inyong pagninilay ngayong mahal na araw.